Ang i-share is yung tungkol sa when life hurts. Ayan. Paano kapag ang buhay naman ay masakit? 'Di ba? So, ewan ko, hindi ko alam kung ano ah, ang itatakbo ng mensahe na to, pero I believe meron talagang may mga kailangan ng mensahe na to sa ngayon, 'di ba? And yung mensahe na yan ay para talaga sa lahat. Mapamatanda, mapakabataan, mapabago o mapaluma. Na tuturuan tayo nito, paano kapag ang sakit ng nararanasan natin. May mga nararanasan tayo na hindi natin ma-explain o maipaliwanag sa mga tao. Ayan. So, when life hurts. Alam nyo ba, sa Psalm ay meron tayong 150 na book, di ba, sa Psalms. Pero alam nyo ba, itong Psalm 88, ang pinaka, without doubt, ang pinakamalungkot talaga. Actually, kapag pinag-aralan nyo yun, Psalm 88, talagang parang madadown ka, di ba? Kasi ika nga ni Tito kanina, habang binabasa niya, para na akong mamamatay sa ganito, ganyan, di ba? Darkness is my friend. Parang, ang lungkot naman ng Psalm na to. Pero imagine niyo napakalungkot ng awit na to, ng salmo na to. Pero bakit kaya, di ba? Imagine niyo, bakit kaya inalaw ng Diyos na maisulat to sa Bible? Mamaya, malalaman nyo, bakit inalaw ng Diyos? Nakaka-down nga. Pinakamalungkot nga na psalm, di ba? And sabi nga, ang words ng psalmist na dito ay napaka-heartbreaking. And andito yung tao o yung isang lalaki na ayaw niya ng magpatuloy sa buhay niya. And in fact, gusto niya na nga pong mamatay. Mababasa niyo yun sa verse 15. At verse 15, ang key verse ng chapter po na ito. And actually, sa verse 15 din, mababasa nyo na magmula pa sa pagkabata yung kanyang problema na ito. And hindi nga daw, alam ng mga Bible scholar for sure kung ano yung sinasabi niyang problema dito. Pero marami ang iniisip na possible na itong psalmist na ito ay may leprosy simula ng kanyang bata. Kasi pag nabasa niyo yung verses 3 to 7, 8 to 9, 15 to 18, parang patungkol yun doon sa pagkakaroon ng leprosy. Pero whatever the nature of his affliction, he sees it as the chastisement of the Lord on his life. Parang iniisip niya dito, parusa ng Diyos to. Ano't ano man yung affliction na sinasabi niya dyan. Pero mga kapatid, whether that is true or not, we do not know. But it was not uncommon for God to afflict those who sin against great light with leprosy. Pero yun nga, hindi naman kasi lahat ng tao binibigyan ng Panginoon ng leprosy, di ba? May mga cases lang din. And hindi naman porke makasalanan yung tao ay binibigyan na ng Diyos ng leprosy. Pero ito, may mga occasion lang sa Bible na na-mention to sa Old Testament. Kagaya ni King Uzziah, nung siya ay nagkasala against sa Lord's sanctuary, nagkaroon siya ng, syempre, leprosy. Yung Elisha's servant na si Gehazi, dahil nagkasala siya against salvation, so nagkaroon din siya nito. And also si Moses, si Miriam, na kapatid ni Moses, ay nagkaroon ng kasalanan against God's servant, kaya siya nagkaroon ng ganon. Kaya dito, makikita nyo na hindi naman pare-parehas yung mga cases. And dito, pag-aaralan natin yung lalaki na merong pain sa buhay niya. And di ba mapapansin nyo dun sa Psalm 88 na very defeated siya, discouraged, and depressed man. And ito nga yung tingin sa buhay niya. Okay, number 1, ang tingin niya sa buhay niya ay he believes that he has no future. Verses 1 to 7, tapos verses 3 to 4. And alam niyo ba, kapag walang pag-asa kasi ang tao, it is devastating. Di ba? Naranasan niyo na ba yun? Na parang mawalan kayo ng pag-asa, napakahirap niyan. Di ba? Kapag nga daw nawalan daw ng pag-asa ang tao, parang siya na daw yung pinakakawawa na tao sa mundo, di ba? And napaka-devastating nun. And pangalawa, he believes that he has no friends. Ayan. Kapag naman yan daw ang nangyari sa'yo na parang feeling mo wala kang kaibigan, para daw yung killer. Parang loneliness yan, tapos hindi mo alam, pinapatay ka na pala. And sabi nga, loneliness is a killer. Kaya minsan, may mga pagkakataon na maramdaman man natin yon na parang wala tayong kaibigan, pero paglabanan natin with all our strength.
And actually nga, meron daw isang lalaki sa Oklahoma na meron siyang business. And alam niyo ang business niya, sinisingil niya ng $5 per hour yung mga tao na, tawag doon, papakinggan niya. Yung kakausapin niya, di ba? Kasi ngayon, may mga, may mga parang umaano sa gimmick niyang yon, sumasakay. Bakit? Kasi mga malulungkot sila. Ngayon naman, meron din sa ibang bansa, ang isang babae na malungkot, nasabi ko na to doon sa OBS di ba? And kada uuwi siya ng bahay, bubuksan niya yung yung radyo niya. Tapos papakinggan niya lang yung dulo nung sasabihin ng reporter. And alam niya kung yung sinasabi ng reporter na yon, "We bid you a very good evening." Tapos iisipin niya para sa kanya yung sinasabi ng reporter na yon kasi ganun siya kalungkot. And alam niyo ba sa Japan, sa lifestyle nila, surprisingly, na-shock din ako dito. Meron daw strange company doon na nabuo. Tapos alam nyo kung ano yung nilalabas ng company nila, na yung company nilang yon, kapag Pasko, kapag may birthday, nagpapaupa sila ng pwedeng gawing pamilya. 'Di ba? Kapag birthday nila tsaka Pasko, dahil ganun kalungkot yung mga Hapon, pwede daw silang magrenta ng gagawin nilang pamilya. Kunwari, birthday mo ngayon, rent a family. 'Di ba? Kaya magpipicture-picture sila. Kumbaga parang i-imagine nila, pamilya nila yon. Grabe, no? Imagine niyo, ganun karami ang malungkot sa buong mundo. 'Di ba? Pero praise God, bakit? Thank God, kasi Christian is never truly alone. Amen? Walang nag-iisa na Kristiyano. Kaya, halimbawa, kapag tinanong ka, sino kasama mo? 'Di ba? Ang nasa isip mo, mag-isa lang ako. Ang sagot ng isang Kristiyano, ang malalim na Christian, hindi, kasama ko si Jesus. Amen? Yan. Kasi sabi ng Hebrews 13:5, sabi dyan, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nyo. At sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Diba? So, napakagandang katotohanan na hindi tayo iiwan ng Diyos. Matthew 28:20, sabi dyan, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan nyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Sabi nyo nga, laging kasama. Yan, ganyan si Lord. Laging natin siyang kasama. And John 14:18, sabi nga dyan, hindi ko kayo iiwan ng walang kasama, babalik ako sa inyo. Magsabi nga kayo, Amen 3 beses. Amen, amen, amen. Di ba? Kaya ang Kristiyano, hindi siya talaga nalulungkot. O malungkot man siya, ay pansamantala lang. Pansamantala lang. Bakit? Kasi naiibsan lahat ng mga lungkot na to dahil sa comfort na meron sa Diyos. And also, he believed that he has no foundation. Sabi nga, he feels that he has no hope, nothing to hold on to. He believes that even all his reaching out to the Lord for help has been in vain. Iniisip niya, lahat ng mga prayers niya sa Panginoon, baliwala. Lahat ng mga pagre-reach out. And pang-apat, he believes that he has no faith. Verses 13 to 18. Kumbaga sa verse 13, wala siyang expectation sa pananalangin niya. Sa verse 14 naman, wala naman siyang explanation sa mga problema niya. Di ba kaya kung totoosin, parang ang lungkot talaga ng Psalm 88 na ito. And ang buhay niya ay ganito daw for many years. Sabi, there is no end to the misery that is his life. He believes that he is condemned to struggle under this heavy load until he finally dies. Ewan ko kung mapapanood to ni JM, pero nung Friday, di pagkatapos ko mag-hallowed be thy name, nag-OBS naman ako. Tapos after ng OBS, naman siya, pumunta siya doon, nagpa-print siya ng certificate ng child dedication. Aba, maya-maya, pagkaupo doon sa sopa, maya-maya gumanon sa balikat ko. Tapos, ang dami nang tumutulong luha doon sa sa hita ko. Iyak na siya ng iyak. Sabi ko, bakit? May nangyari ba? Bakit? Ganun lang siya ng ganun. Hindi ko na naman maintindihan. Di mga siguro 15 minutes, iyak lang siya ng iyak ng ganun. Tapos biglang, ang sabi niya nga sa akin, para kasi hindi na matapos yung mga problema ko eh. Parang di na daw matapos yung mga pinagdadaanan niya. And parang naisip ko doon, ilan kayang mga taong ganun, yung iniisip, parang hindi na matapos yung mga problema nila. And habang binabasa ko tong Psalm 88, ganun din yung sinasabi nung psalm na to, na parang yung problema daw ng psalmist na to, hindi matapos-tapos. Kaya ang tanong dito, have you ever been here
or have you ever been there? Di ba? And maybe you are there right now. Or perhaps you are aware of someone who has fallen into the depths of despair na parang panay lungkot na lang yung nararanasan, di ba? If so, I believe the answers to this man's problem and those you might have today can be found in this psalm. Pero alam niyo ang kagandahan sa psalm na to, kaya inalaw ng Diyos na maisulat pa rin to dito kasi andun din yung sagot. And meron tayong 3 na pag-aaralan na kapag ang buhay ay mapait at masakit, ito pa rin yung dapat nating gawin. Okay? Kaya let me share to you the steps we need to take when life hurts. Okay? 3 lang to ha. Madaling tandaan. Okay? When life hurts, ano ang kailangan nating gawin? Number 1, we must maintain pa rin your connection to God. Amen po? Kapag ang buhay ay masakit, mapait, kinakailangan may connection pa rin tayo sa Diyos. Dapat hindi napuputol. Kasi alam nyo, kagaya ng sa psalm na to, sa verse 1, 2, 9, and 13, makikita nyo na kahit ganun yung nararanasan ng psalmist na ito, he maintained his connection to God. Di ba? Kasi sino sa inyo ang magkaroon lang ng problema, disappointment, mga hurt, nawawala na yung connection nyo kay Lord. Ayaw nyo na mag-pray, wala na kayong ganang umattend. Di ba? Pero itong tao na to, he maintained his connection to God even though hurting na siya sa maraming mga problema na meron siya. And sabi nga, even with all his problems, this man kept on praying. Nagpe-pray pa rin siya. And recognizing how he prayed can help us when we face times like this. Kaya ngayon, ano ang manonotice nyo sa lalaking ito? Una, he prayed continually. Sabi nyo nga, continually. Ayan, sa verse 1, 9, tsaka 13. Ano ibig sabihin nun? Night and day, daily, di ba? First thing, every day, all day, di ba? He never give up. Kaya tayo rin, don't ever give up and never stop praying. Sabi, we are told to continue instant in prayer. Di ba? Kaya kapag may mga pagkakataon na meron kayong mga problema, nararanasan, di ba? Actually, ang ganda rin ng OBS natin ng Friday, di ba? Yung OBS naman is our anchor in times of storm. Na ano naman ang gagawin mo kapag meron kang problema, meron kang bagyo ng buhay. Sabi doon, kailangan mo lang daw, ibaba mo yung anchor mo. 'Di ba? Kailangan yung angkla, which is the Word of God, ay ibaba mo nang sa gayon, hindi ka masway ng mga problema. Ngayon, bigla akong nagka-question sa sarili. Sabi ko, teka, hindi pa tapos yung yung preaching pala na yon. Meron pala siyang part 2. Bakit? Kasi ang angkla, ano naman ang kailangan niya para maibaba? Yung tali. Therefore, ngayon, kapag ang tali ay manipis, di ba? Tapos ilalagay mo sa angkla na mabigat, di ba? Ano mangyayari? Mawawala rin yung angkla na yon. Ngayon, ano kaya ang tali na yon na kailangan maging matibay para magamit natin yung angkla ng buhay? Ano yon? Yun yung connection mo sa Diyos. Yun yung pagpe-pray mo na kahit may mga problema ka, wag mong hahayaan na mawalan ka ng koneksyon sa Diyos. Kasi kapag nawalan ka ng koneksyon, baliwala yung angkla na yon. Baliwala na yon yung Word of God. Di ba? Hindi na e-effect yun. Kaya dapat, sabi mo nga sa katabi mo, connect with God. Makipag-connect pa rin tayo. And alam nyo, napakaraming verses ang nagsasabi, continue. Lagi ka pa rin makipag-connect sa Diyos. Sasampulan natin kayo. 1 Thessalonians 5:17, ano sabi? Pray without ceasing. Romans 12:12, continuing instant in prayer. Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Psalm 55:16-17, as for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Psalm 109:4, but I give myself unto prayer. Amen? Diba? So, yan, dyan sa mga verses na yan, sinasabi na tuloy-tuloy, walang patid, manalangin tayo. Ito nga actually ang gusto kong mangyari din sa buhay ko, yung Psalm 55:16-17. Ano daw yon? Evening, morning, noon, tatawag siya sa Diyos. Sino sa inyo, 3 times a day manalangin? Di ba? Ito, nakaka-amaze talaga kasi, di ba? Kasi kahit anong edad ni Bishop, ganyan siya. Ultimo mga anak niya nagpapatotoo.
Si Bishop, every time na nakikita nila, 3:00 ng umaga, nakaluhod. Di ba? Tapos pagtanghali, aalokin nila ng pagkain. Hindi nila maistorbo, bakit nakaluhod pa rin? Di ba? Paggabi naman, pag magdadala ng hapunan, hindi rin nila maistorbo ulit kasi nakaluhod pa rin. Di ba? Kaya yun ang sekreto niya, bakit siya pa rin, malakas pa rin. Di ba? Nagte-testify siya na yung mga nasa Cubao, nasa Taytay, nagugulat na, ang lakas mo pa rin. Di ba? Nakakapag-travel ka pa rin, nagagawa mo pa rin yung bagay na yan. Bakit? Kasi nga po, dahil sa continuous prayer. Okay? And then pangalawa, manonotice nyo na he prayed emotionally. Sabi nyo nga, emotionally. Ayan. Sa verse 1, mababasa nyo that he cried. Sa verse 9 naman, mababasa nyo to shout and shriek. Di ba? Kaya sabi, like a little child, he reached up to the Lord. This burden was heavy on him and it touched him at the heart of his being. He was a broken man emotionally. Kasi bakit? Emotion is a vital part of the effective prayer life. Pero ang makakomment ko dito sa Salmo na ito, yung Psalm 88 na ito, na even though it is the saddest, ano mapapansin nyo? It is the most honest naman. Di ba? Siya ang pinaka-honest na psalm. Bakit? Kasi kung ano nararamdaman niya, sinabi niya sa Panginoon. And alam nyo, sometimes, kailangan yan ang i-apply din natin. Na ano yung nararamdaman mo ngayon, ika nga nung pastoral prayer ni Berna kanina, huwag ka nang magkunwari pa. Di ba? Huwag ka nang magkunwari na parang okay ka. Ano man ang nararamdaman mo, sabihin mo sa Kanya. Di ba? Kasi sabi nga dyan, emotion is a vital part of the effective prayer life. Yung kahit di ba, parang alam mo na sakit ka na, alam mo na parang mabigat na yung dibdib mo, ayaw mo pa rin umiyak. Hindi. Tapang lalaki ako. At tapang tao ako. Hindi ako iiyak. Di ba? Pero pwede namang ibuhos, di ba? Kaya nakakatawa, alam nyo, ang nakakatawa nga talaga sa pag-church. Kaya ako ini-encourage na mag-church kayo, prayer meeting kayo. Bakit? Kasi yung hindi mo magawa sa bahay, pwede mong gawin dito. Di ba? Kasi pag humagulgol ka sa bahay, sumigaw ka, tumawa, iyak sa bahay, ano sasabihin ng kapitbahay? Ay, lukarit na si Ay, baliw na si di ba? Kanina natawa, ngayon iyak na naman. Di ba? Parang, pero dito sa church, hindi ka tatawanan. Di ba? Ano man ang emosyon mo, ano man ang, Tatawa nga ako kasi sabi ko kay Aaron nung nakaraan, Ron, kailangan siguro next week linisin ulit natin yung carpet. Kasi nung prayer meeting at revival, yung bandaro na carpet, basang-basa talaga eh. Iniisip ko, ano kaya to? Luha, laway, pawis, di ba? Talaga naman, di ba? Pero saan mo lang magagawa yon? Sa church, di ba? Kaya alam nyo, ganun tayo. Kapag nananalangin tayo, pwede natin ibuhos ang lahat. And sabi nga ng Bible, di ba, may paliwanag ang Bible dyan. May verse ang Bible dyan. Ano sabi dyan? Sa James 5:16, sabi nga dyan, confess your faults one to another and pray one for another that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yan. Ibig sabihin yan, yung may emosyon, yung may pagbuhos, di ba? And sabi nga ng Psalm 6 verse 6 naman, I am weary with my groaning. All the night make I my bed to swim. King James kasi yan. I water my couch with my tears. Di ba? So, ibig sabihin, involve yung emotion. Yan. Kaya sino sa inyo yung yung mga mahilig matigas pa? Di ba? Sa Panginoon, walang ganon. Di ba? Kung ikaw, lalaki ka, pwede kang umiyak kay Lord. Di ba? And sabi nga, ang pinaka daw nagiging matatag at pinakamalakas na Kristiyano o tao, yung marunong lumuhod sa Diyos. Marunong umiyak. Kasi after mo nga na umiyak, 'di ba? Ano na mangyayari? Pag tayo mo, matatag ka na ulit, malakas ka na ulit. Kaysa yung wala kang paglagyan, 'di ba? Wala kang outlet, 'di ba? Pero ang Panginoon, pwedeng-pwede siya. Handa siyang makinig. And sabi nga, human emotion and burdens touch the heart of the Lord. Ito nakakatuwa to di ba? Na yung burden daw pala natin, tsaka emotion, yan ang nakakapag-touch kay Lord. Kaysa yung walang emosyon na prayer, walang dating yun sa Panginoon. Pero kapag may emosyon, dyan siya naiiyak. Dyan siya natatouch, di ba? Grabe, ito si John Rex. Talagang
grabe yung iyak niya sa akin, kaya sasagutin ko na nga tong prayer niya. Diba? Mga ganon. Okay? And Psalm 56 verse 8, sabi nga dyan, Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle, are they not in thy book? Yan. So, my tears. And Hebrews 4:15-16, For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kaya naman, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Okay, so he prayed emotionally. Pangatlo, he prayed intelligently. Okay? So, pero hindi ibig sabihin nito yung talagang makata, ha? Yung talagang, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, Diyos na gumawa ng Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter at lahat ng mga stars, Diyos ng Diyos ng mga cucumber, mga pipino, mga papaya, di ba? Lahat na lang parang ganon. Hindi. Ang ibig sabihin ng he prayed intelligently dyan, he directed his prayer toward God and God alone. Alam niya kung saan niya i-address yung prayer niya. Sabi, he called out to God who hears and answers the prayers of His saints. Kaya, paano mag-pray intelligently, dapat alam mo kung sino ang lalapitan. Alam mo kung sino ang tatawagan. And sino yon? Walang iba kundi ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Di ba? Kaya, friends, mga kaibigan, di ba, mga minamahal, kapag meron kayong mga nararanasan, that alam nyo kung sino ang tatawagan. Yun ang mga pinakamarunong at pinakamatalino yung kayang gawin. Di ba? Wala na magkamali dito ng tatawagan, di ba? Wala na magkamali ng mga lalapitan. Di ba? Minsan, tayo kasi hurting tayo eh. Ngayon, mas lalong na-hurt, mas lalong tumatagal yung hurt o mas lalong lumulubha kapag mali yung nilalapitan. Pero naiibsan agad yan pag si Lord ang nilapitan. Amen? Di ba? Halimbawa kasi kapag, di ba, pag wala kang pera, nakaka-hurt na yun, di ba? Tapos pag lumapit ka pa sa, sa kapwa mo, Raylene, wala kasi akong budget ngayon eh. Pwede ba akong mapahiram? Di ba? O sasagot ni Raylene, ako nga, wala akong pamasahe, tapos wala akong ganito, wala akong ganyan. Hihiram ka pa sa akin. Di ba? O ikaw na burden. Pagka sinagot ka ni Raylene ng ganon, burden ka na. Okay? Pero pag kay Lord, di ba, sasagutin ka niya ng mga pangako niya. Di ba? Lapit ka muna kay Lord. Tapos kapag yung sasabihin niya, doon ka umaksyon. Di ba? Lapit ka kay Lord, wala kasi ako ngayon eh. Puntahan mo si Gab. Yan. Binigay ko ng mensahe sa kanya. Di ba? Pagpunta mo kay Gab, ililibre ka pala ni Gab. Di ba? May mga ganon, may binababa si Lord na mensahe. Pero ang dapat, una muna, si Lord. Amen? Amen. Di ba? Friend, meron kasi kung samaan ng loob dun sa isang ka-churchmate natin. Anong gagawin mo? Isnabin mo. Pagkalabas nyo mamaya sa church, ilaglag mo dun sa hagdan. Itulak mo nang mawakasan na. Di ba? Pagka sa tao ka lumapit, lulubha. Di ba? Pero pag kay Lord, di ba? Masusolusyonan, maiibsan, masasagot. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga dyan ng Jeremiah 33:3, call unto me. Sabi nyo nga, me. Ayan. Yung me na yan, si Lord yan ha. Ang Diyos yan, hindi ikaw. And I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Okay? Pero actually, maganda rin na nagbabasa tayo ng King James para malaman nyo, para alam nyo kung ano yung mga knowest na yan, mga thou, mga thine na yan, di ba? So yung ibig sabihin niya lang, yan, yours, you, ganyan, your, mga ganon. Okay? Tapos kapag mga knowest naman, bawasan mo lang yan ng EST. Ibig sabihin yan, know yan. Okay? Gets nyo na? Okay? Tapos sa King James dati, naiiba-iba yung tayo, di ba? Do not know, yung modern. Sa King James, thou knowest not. Yun. Nahuhuli yung not. Okay? Parang di ba? Noli me tangere. Do not touch yun, di ba? Pero ang version ni touch me not, di ba? Kasi King James, English, Old English. Nagets nyo? Kasi baka ano ba yan? Knowest not, thou, die. Di ba?
Pero yan, pinapaliwanag ko sa inyo. Okay, and Isaiah 65:24, and it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. Amen? Ang ganda ng mensahe na yan ng Panginoon, na bago ka pa tumawag sa Kanya, di ba, sasagutin ka na niya. Amen? Okay, so yan, yun yung, ang una nating gawin, maintain your connection to God. Sabi nyo nga, connection. Pangalawa, when life hurts, maintain your commitment to God. Sabihin nyo ng 2 beses, commitment. Parang pahina ng pahina. Isa pa. Commitment. Yan. Ang ibig sabihin ng commitment, yung kahit meron kang nararamdaman, tuloy ka pa rin. Diba? Kahit broken-hearted ka, kanta ka pa rin. Amen? Kahit meron kang ubo o ganyan, tuloy ka pa rin, basa ka pa rin ng Bible. Di ba? Hindi, wala akong gana. May nararamdaman ko. Commitment, ibig sabihin, ano man ang sitwasyon, whether good or bad, andiyan ka pa rin. Di ba? Diba, si John Rex, bagyuhin lang, Pastor, may tatanong ako sa'yo, may prayer. Natural. Di ba? Basta tatandaan nyo, kapag gawain ng Diyos, hindi yan yung parang commitment is commitment. Tuloy-tuloy yan. Okay? May mga time lang na, kunwari, yung mga sinaset nga namin na, magsuswimming tayo ha. Kaya nakakancel lang dahil walang, ambag, ganyan. Pero sa susunod, kagaya ng prayer ni Ate Rachel, hindi na po kami papayag na makakancel yung mga gawain dahil wala lang po kaming pang-ambag. Yan. Sa susunod, gagawin natin ng paraan yan. Amen? Ayan. So, ngayon, mapapansin nyo sa psalm na to, na kahit nag-pray siya, silent ang Diyos. Mapapansin nyo sa psalm na to na hindi sumagot ang Diyos. Pero ano rin ang mapapansin nyo? Kahit hindi sumagot ang Diyos sa psalm na to, pa rin? Tuloy-tuloy pa rin siya. Okay? Ibig sabihin, sabi nga, God does not even give this man a hint that he is listening. Does not indicate that he didn't care for this man. It simply means that God chose not to answer here. Pero we are told that the psalmist does begin to question God's silence. Sabi, but who can blame him? It is hard to carry one when it seems that the heavens have turned to brass. Still, he never gives up. Pero ganun pa man ang sitwasyon, hindi pa rin nag-give up yung tao na to. And alam nyo, merong mga Bible characters sa Bible na meron ding mga ganon. Yan, sample lang natin. Diba? Siyempre, ito, may mga kaya ni Job. Diba si Job, actually, tinahimikan din siya ng Panginoon. Hindi naman all the time sinasagot ng Diyos si Job, diba? Pero ang lalim ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. Ganon din si Jesus. Grabe ito, lalo na kay Jesus, diba? Kaya na-gets ko siya nung time na sinasabi niya na kung po pwede lang, let this cup pass from me. Kasi for the first time of his life, mararanasan niya na ma-separate sa Diyos at mararanasan niya na tahimikan siya ng Diyos. That's why, napansin nyo, ang sinabi na ng Panginoon, Eli, Eli, lama sabachthani. Diba? My God, why thou hast forsaken me? Diba? Ibig sabihin kasi noon, naranasan ni Jesus, natahimikan siya ng Diyos Ama. Pero, anong nangyari? Nung tumahimik ang Diyos, ang Diyos Ama kay Jesus, malalim din. Bakit? Doon kasi sinimulang i-judge na ng Panginoon yung kasalanan through the body of Jesus Christ. Kaya may mga pagkakataon na ganun din. Makinig kayo maigi ha. Ibaon nyo to. Kung wala man kayong problema ngayon, maybe sa mga susunod na panahon, may mga challenge kayong mararanasan. Pero when God is silent, tatandaan nyo, He is working na malalim. Malalim yung ginagawa niya. Diba? E naalala niyo yung sa Bible School, yung Apocrypha? Diba? Yung 400 silent years na tahimik ang Diyos, yung pala, kumikilos din siya noon kasi paparating na si Jesus. Kaya every time, again, natahimik ang Diyos, ibig sabihin, nilalaliman niya yung ginagawa niya, okay, sa buhay mo. Okay? And also, si Joseph din. Naalala niyo yung parang, tahimik ang Diyos sa buhay niya na parang panay mapapangit yung nangyari sa kanya. Yung pala, ipopromote kasi siya ng Diyos. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, dadating na ang breakthrough mo. Ayan.
Kaya tayo, di ba, natutunan natin dito sa church na kapag may problema, ibig sabihin may breakthrough yan. Di ba? Kapag may testing, ibig sabihin may testimony yan. Di ba? Na kapag may battle, silent man yan o loud, may loud battles ba? May silent man, o maingay, di ba? O nakakairitang battles, may blessing kasi. Amen? Di ba? Ganun yon. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ito, tatandaan nyo, our duty is not to question God, but it is to conform. We must remember na sinabi sa Isaiah 55:8-9 that His plans and ways are not like ours. Diba? His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Diba? Kaya hindi natin pwedeng question ang Diyos. And sabi nga, regardless of what the problems of life appear to be to our troubled minds, they are never what they seem. Dito sa psalmist na to, ito yung mga iniisip niya na para daw extreme, 'di ba, yung kanyang problema o nararanasan kasi mababasa niyo sa verse 6, 'di ba, na laid me in the lowest pit. Naisip niya na parang inexplicable, yung parang hindi maipaliwanag, hindi ma-explain kasi in the darkness. Nasabi humiliating daw, 'di ba? Kasi in the deep. Sabi severe daw kasi thy wrath lieth hard. And sabi niya rin, exhaustive, nakakapagod kasi kumbaga parang afflicted siya with all thy waves. So, yan ang tingin niya sa mga problema. Pero ano ba talaga? Ano ang problema na yon para sa Diyos, sa tingin ng Diyos? What they really are? Una, they are light talaga. 2 Corinthians 4:17, na ang problema na yon ay magdadala sa Kanya ng kaliwanagan. Di ba? Naalala ko nga, sinend lang kahapon ni Tin, sabi niya, kapag daw in darkness, di ba, tingnan mo daw ng maigi, baka daw ikaw yung light. Kapag nasa darkness ka, di ba, tingnan mo maigi, baka ikaw kasi yung magliliwanag doon. Okay? And then pangalawa, the work of God in our lives. Yung mga hurt na yan, mga problema na yan, yan ay pagkilos ng Diyos sa mga buhay natin. Pangatlo, they serve to lift us up, to lift us, di ba? Na itaas tayo. And pang-apat, the gift of God's love. Di ba? Kasi kapag may care tayo, pag may mga problema tayo, doon tayo nagkakaroon ng pagkakataon na ikas lahat sa Panginoon. And panglima, ang totoo, hindi naman talaga siya exhaustive, di ba? O nakakapagod, but partial. Sabi nga, not all God's waves, but only a few ripples. Ripples ba? Ripples. The burden is but the slight motion in a calm harbor when there is a boisterous ocean beyond. So, yan talaga ang tingin ng Diyos dyan. Na kumbaga parang hindi yan basta-basta lang, positive ang tingin ng Diyos dyan. And sabi nga dito sa quotation, God is not afraid of our whys. Hindi siya natatakot sa mga bakit natin. Our questions do not scare Him, nor do they threaten Him. Still, He desires us to come to the place that even when we cannot trace God, we merely just trust Him. Di ba? Favorite natin yun na sabihin sa preaching natin yung God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you don't trace His hand, trust His heart. Diba? Plan pala yung isa. And sabi nga, that is what He is after in your life and mine. Sabi mo nga, yung tiwala. Yan. Ibig sabihin, yun ang hinahanap kasi ng Diyos sa'yo. Kaya minsan, di ba, minsan magkaroon lang tayo ng problemang ganito. Di ba? Akala natin, iniwan na tayo ng Diyos. Pero, ang iniintay lang pala niya is magtiwala ka sa Kanya. Kaya therefore, no matter how hard the winds blow, God is ruler of the winds. Amen? Again, God is the ruler of the winds. Yan. Ibig sabihin, kahit ano pa man, gaano pa man kalakas ang hangin, pero tatandaan nyo, siya ang Diyos ng hangin, di ba? No matter how rough the sea becomes, He is still the master of the sea. And when God does not answer you, keep on looking to Him. Persist in your faith and it will pay dividends in His time. Never give up. Sabi mo nga sa katabi mo, never give up. Yan. Meron nga isang presidente dito, si Andrew Jackson. Ngayon, maraming mga kaibigan ng mga alam niyo yun, taas ang kamay ng may mga kababata
Yan, kababata. Na hanggang ngayon, kilala nyo pa rin. Si Andrew Jackson kasi, he became a famous general. Naging general siya na sikat. Tapos, naging president pa siya ng United States. Ngayon, alam niyo ba yung mga kababata niya, takang-taka, paano naging general yan? Paano naging presidente yan? Parang iniisip nila, si Jim Brown nga, yung kapitbahay namin, kayang-kaya siyang talunin 3 times pa sa wrestling nila. 'Di ba? Walang-wala si Andrew Jackson, 'di ba? Tapos yung isang tawag doon yung kaibigan niya, talong-talo nga siya sa mga exam, sa mga quizzes. Paano naging presidente 'yan? Tsaka paano naging general 'yan? Alam niyo ang sagot? Kasi si Andrew Jackson daw, hindi siya nag-i-stay sa pagiging trod lang o yung parang talunan, kundi hindi siya nag-give up, kundi patuloy siyang lumalaban, 'di ba? At nagpapatuloy. 'Di ba? Kaya alam nyo, kung ayaw nyong maging talunan at gusto nyong ma-overcome ang lahat at magwagi sa buhay, never give up. 'Di ba? Ano man ang tingin sa'yo ng mga kababata mo na, halimbawa, sinasabihan ka, lampa. 'Di ba? Yung mga di ba? Mahina ka. Kababata mo lang yun. They never know what your future, di ba? Ano man ang future mo. Okay? Kaya mag-focus ka sa kung ano yung meron ka ngayon, tsaka kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa'yo. Di ba? Kasi you never know, malay mo, diba? Maging presidente ka, maging general ka, di ba? President Rafael Libara. Di ba? Tapos sasabihin na naman ng mga, paano naging yun? Late lang nun. Di ba? Yan, nakatungtong siya ngayon. Diba? Kaya yun yung mga dapat nating tatandaan. Kasi, basta kapag kasi nagstay ka sa pagiging despair, pagiging discouraged, wala nga talaga mangyayari sa'yo. Pero kapag lalabang ka at itutuloy mo ang commitment mo kay Lord, magtatagumpay ka. Amen? Una, maintain your connection to God. Pangalawa, maintain your commitment to God. And ito na yung last, maintain your celebration of God. Sabi mga sa katabi mo, celebrate! And alam nyo, itong sa chapter na ito, di ba sabi ko nga sa inyo, ito ang pinakamalungkot. Pero alam nyo ba, na sa psalm na ito ay merong isang gleam of glory. Di ba? Merong isang bright spot. And alam nyo kung ano yung verse na yon? Yun yung verse 1. Na ang sinasabi niya doon, the God of my salvation. Di ba? Yun ang pinakamaganda sa lahat ng mga verses doon. Verses 1 to 18. Yung the God of my salvation. Kaya alam nyo, dito rin, encouragement sa atin, if you are saved, you have a reason to rejoice. Amen? Inuulit ko, if you are saved, kung ligtas ka, meron kang rason na sumaya. Amen? Di ba? Parang ganun daw. Alam nyo, kapag minsan may mga pagkakataon na ang dami niyong problema sa buhay. Sabi ni Periston, totoo daw yung mga tatlo-tatlo na yan. Yung demonyo daw, di ba kasi alam ng demonyo ang word of God. Ang sinasabi ng word of God, di ba, ang tatlong tali ay hindi madaling mabuwag. Kaya alam niyo, every time na nagtetest ang demonyo, every time na nagbibigay siya ng pagsubok, tatlo-tatlo. Di ba? Kasi alam niya na kapag tatlo-tatlo, minsan nag-give up na yung tao. Di ba? Kasi, halimbawa, imagine niyo to ha, makinig kayo maigi. Minsan magkaroon ka lang ng problema, anong naiisip mo? Kaya yan. Di ba? Bakit? Isa lang eh. Di ba? Pero kapag meron ng dalawa, medyo na yan, slowly, nag-aalala ka na. Pag tatlo na, parang feeling mo magbe-breakdown ka na. Di ba? Kasi halimbawa, kaya mo kung kung kunwari wala ka lang budget ngayon. Pero parang ang hirap na kapag wala ka nang budget, nag-aaway pa kayo mag-asawa. Di ba? Tapos mas matindi pa, kung wala ka nang budget, nag-aaway pa kayo mag-asawa, tapos may sakit pa yung anak mo. Di ba? Kaya parang feeling mo, magbe-breakdown ka na. Di ba? Pero sa lahat ng yon, tatandaan mo, kapag may mga ganong sitwasyon, merong gleam of glory. Na kung ikaw ay ligtas, tinanggap mo si Jesus, you have a reason to rejoice. Meron ka pa ring rason na magsabi, He makes me wanna shout, Hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy. Di ba? Of all the glory and all the honor, and kulutin mo pa, and all the praise, He makes me, di ba? Hindi parang may problema ka lang. He makes me
One. Hallelujah. Di ba? Wala ka ng lakas. Pero kung alam mo, di ba, sa sarili mo, na ako, langit ako pupunta. Ligtas ako. Tinanggap ko si Jesus. Di ba? Meron ka pa ring rason para magsaya. Sabi nga, no matter how dark the valley, how deep the trial, or how difficult the way, you have a license to praise the Lord. Amen? Kaya tingnan nyo yung Luke 10:20. Luke 10:20. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice. Sabi nyo, rejoice. Because your names are written in heaven. Paalala yan ni Jesus. Sabi niya, huwag kayong magsaya dahil nagsisisuko sa inyo ang mga demonyo. Kundi magsaya kayo. Bakit? Kasi nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Di ba? Kaya for example, ako nga nung prayer marathon, ganun pa rin ako eh. Di ba? Alam ko may sipon talaga ako eh. Di ba? Pero tuloy pa rin. I think man lahat ng outcome no, di kaya inaw na wala kakatulad, wala na. Di ba? Tuloy pa rin. Kahit ganon, di ba? Hindi yung, may sipon po ako eh, hindi ako makakanta. Di ba? Kaya si Benihin, di ba, si Benihin, sino dito nakakapanood ng mga crusade ni Benihin? Rise and be healed in the name of Jesus. Let faith arise in your soul. Right. Tuloy pa rin, kahit may sipon siya. Di ba? Kaya tayo, ganun din tayo. Amen. Biglang nag-check. Yeah. Tuloy pa rin. Amen? Kasi, ano man ang sitwasyon, di ba? You have a license to praise the Lord. Di ba? Kaya may mga nagtanong sa kanya, Pastor Benin, ganun talaga kayo? Kahit kayo yung mismong may sipon, may ubo, healing crusade pa rin kayo. Di ba? Ano sagot niya? Oo. Kasi ang anointing cannot be explained eh. Sabi niya ganun. Yung presence daw ni Lord, siya mismo, hindi niya maintindihan yung presence ni Lord. Kasi di ba kahit may nararamdaman siya, kapag andyan na daw yung Holy Spirit, yung anointing, nagugulat siya. Nagtatayuan pa rin sa wheelchair yung mga tao, gumagaling. Di ba? Mga pagkatapos, matagumpay pa rin. Kahit uuwi siya mismo, may rise and be healed. Hindi, pero ako lang yon. Ganon lang siya magpunas, ganon. Hindi na Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, tuloy ka pa rin. At ito maganda dito ha. Ito, i-my-day nyo to o kaya i-notes nyo to sa messenger. Wow, may notes na. Nakiki-notes na rin ako. Ayan, sabi, praise may not do away with your pain. Sabi, but it will bring you into the Lord's presence. Amen? May pagkakataon, alam nyo, ang papuri, hindi naman talaga niya agad-agad natatanggal daw yung pain. Pero ang kagandahan sa pagpupuri, dinadala ka nun sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya kapag nasa presensya ka na ng Panginoon, focus ka na kay Lord, nagpupuri ka, maya-maya, uuwi ka, magugulat ka, wala na akong sakit. Hindi naman sakit. Diba? Magugulat ka, magaling ka na. Diba? Kasi ika nga ni Benihin, yung si Jesus, He became more real to you than your sickness. Diba? Kasi yun nga ang pinapaliwanag ni Catherine Coleman, tsaka ni Benihin. Kapag daw mas naging totoo na sa'yo si Jesus, kaysa sa sakit mo, dun ka magsisimulang gumaling. Pero halimbawa, kapag talagang ramdam na ramdam mo pa rin yung sakit mo, di ba? Yun, parang kaya begin to praise God. Kasi dadalhin ka nun sa presence ni Lord. Di ba? Kahit parang, halimbawa, ito na lang yung budget mo, praise God pa rin. Di ba? Mamaya, magugulat ka. Uy, galing. Nagkaroon. Diba? Alam niyo, natutuwa ako kasi nung Thursday, naku, masasabi ko na, asa si Alfred. Nung Thursday, edi nag-prayer marathon kami, no? Prayer marathon namin, no? Hindi ko ba alam, parang ang sarap-sarap po talaga magpuri that time. Edi worship ko, talagang ayaw matigil yung worship namin. Parang feeling ko talaga that time, bumukas ang kalangitan at naghulog ang Diyos ng blessing. Parang ganun ang na-feel ko. E di after nito, dahil nga, nasa bahay si Ate Mer, itong Alfred, niyaya ako, sabi niya, kape tayo, kuya. Sabi ko, ay sige, kape tayo.
Saan tayo magkakape? Sabi ko, sa ano na lang, sa McDo. Ganyan. Sabi niya, withdraw muna ako. Di, sinamahan ko siya, nag-withdraw siya sa, sa BDO. Di, withdraw siya doon. Ngayon, di, malapit na kami sa McDo ng, tawag doon, munisipyo. Parang naisip ko, sabi ko, Fred, parang, gusto ko doon na lang tayo sa McDo sa Tonasan. Kasi medyo makonti yung tao doon. Kasi ang daming tao dito sa munisipyo, di ba, sa SM. Dito sa munisipyo, hindi sa SM. Diba sa SM. Ngayon, ito na. Pagpunta namin doon sa ako kilala ko ni Gerald na ganun ako. Pagpunta namin sa sa parking ng McDo. Kita ko pa lang malayo malayo pa. May 1,000. Sabi ko sa'yo, mabilis yung harurot ko. Sabi ko, Fred, may 1,000. Sabi niya, ay, oo nga. Tapos sabi niya, mukhang hindi ako, parang ayaw ako paggastosin ni Lord Sabi niya, walang pangalan, kay ate na to. Kaya yun yung pinambili namin ng McDo niya at nakapagpasalubong pa kay Ate Mer. Tapos sa last, 300 lang bigay niya sa akin. So, fair na fair, di ba? Pero yun nga. Kaya may mga ganon, yung parang, magpuri ka lang, di ba? Kahit wala kang budget ngayon, magugulat ka. Uy, 2,000. sabi niya nga, Kuya, balik pa kaya ako. Baka daw may mga lumilipad-lipad pa. di ba? Kasi, ang ganda talaga, nakatuping ganon, no? Tapos yung 1,000 bawal magusot, ganon yung itsura niya. Di ba? Kaya, malay mo, di ba? Wala kang pera ngayon, maya-maya, lalagyan na ni Lord yan. Di ba? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpuri ka kay Lord. Yan. Dati kasi ako, ganun ako kay Gerald. Yung si Gerald, pag nagpe-pray yan, dun sa TH, yung iyak ng iyak, talagang matindi yung, ganun talaga yung iyak niyan. Ako nararamdaman ko, mukhang may kailangan itong batang ito Kaya ang gagawin ko sa kanya, habang nagpe-pray siya, ano ba nangyayari sa'yo? Susulutan ko siya ng 100 dito. Maya-maya, hihina na yung iyak niya. Answered prayer na. parang ganun. Kasi yun nga, may ginagawa si Lord every time na nagpe-pray tayo, nagpupuri tayo kay Lord. Amen? Kaya sabi ko sa kanya, attend na lagi ng prayer marathon yan. Diba? Magpupuri na kay Lord yan. Tsaka basta yung parang papuri mo, dumating yung time na yung pag-worship mo, nakakabukas na siya ng langit. Doon ka ma-amaze sa gagawin ni Lord. Meron talaga. Ako lagi kong tinetestify yon. Kapag yung papuri ko basta-basta lang, wala. Pero yung pag-praise ko, papuri ko kay Lord, worship ko sa Kanya, umabot doon sa kalangitan, umabot sa Holy of Holies, nakapag-break ng mga demonyo, talagang laging may blessing. Amen? Kaya sabi mo nga, ikaw din. Ayan. And sabi nga dito, nasa na ba ako? Yun. Sabi, by the way, Satan has a hard time with the praising saint. Ito, kailan daw nahihirapan yung demonyo? Kapag daw nagpupuri yung isang anak ng Diyos. Sabi nga, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, Naked I came from my mother's womb, and naked will I depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Diba? So, asan na ba yun? Wait lang okay. Kasi hindi pala nailagay ni Bea. Sabi dyan, you may not feel like it, but praise Him anyway. Pag hindi mo daw nararamdaman, praise Him anyway. Sabi, when you feel like crying, kapag nafe-feel mo na iiyak ka, sabi dito, umiyak ka daw. Cry, weep, tapos i-empty mo daw yung heart mo of the bitterness of sorrow. But call on the Lord. Pero tatandaan mo sa pag-iyak mo, tawagin mo daw si Lord. And offer up thanksgiving for all He has done for you. In His time and in His own way, He will lift your burdens. Kaya sabi nga ng Psalm 55:22, ayan, nalagay pala. Sabi, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Sabi niyo, Amen. O ngayon naman, how do you revive the spirit of praise? Paano ba bang i-revive? Kapag halimbawa, nawala ka sa pagpe-praise,
nanlambot ka. Paano mo daw i-revive yung spirit of praise? Sabi dito, gawin mo daw yung sinasabi ng Bible. Sabihin nga natin, 1 Thessalonians 5:18. Basa, 1, 2, 3, go. For this is the will of God. Yan, ano daw? In everything. Sa lahat ng bagay, give thanks. Di ba? Thank you, Lord, sa nanay. Thank you, Lord, sa tatay. Thank you, Lord, sa kapatid. Thank you, Lord, sa ulam. Thank you, Lord, sa tubig. Alam nyo, kapag gano'n ang ginawa nyo, hindi kayo malulungkot. Di ba? Hindi kayo madadown. Kasi, yun nga po, ang pagiging thankful, nag-uplift ng spirit yan. Pero pag nawala na yung papuri sa'yo, yung pagpapasalamat, sisimula ka ng malungkot. Sisimula na yung mukha mo, busangot na yan. Diba? Hanggang sa maapektuhan na yan yung katabi mo. Diba? Napansin niyo ba yun? Halimbawa kapag ang isang mga magkakaklase, magtotropa, yung isa, yung nakabusang, maya-maya yung katabi gano'n na rin. Kasi nakikita niya nakabusangot na yung isa eh. Diba? Hanggang 3 na kayo, gano'n na kayo. Mga Marian na kayo nakagano'n. Diba? Kaya, paano daw mawawala yon? Kailangan, in everything, give thanks. Di ba? O yung choir, natuto na bang mag-smile yung choir? Di ba? Yeah. Give thanks. Yan. Okay, tapos sabi ng Philippians 4:4. Basa, 1, 2, 3, go. Ayun, di ba? Rejoice in the Lord. Sabi nyo nga, always. Always. Di ba? Always good, bad, di ba? Intindihan? Iniwan ng boyfriend. Ayan, nandyan ang boyfriend. Di ba? Rejoice in the Lord always. My friend, wala. Rejoice in the Lord always. Amen. Amen. Okay. Kaya, and determine in your heart that come what may, you will praise Him simply because He is worthy to receive all worship, glory, and honor. Ako, nakaranas na ako ng gano'n na I have decided na magpuri sa Panginoon no matter what. Okay? Basahin natin lahat ha. Marathon to. Psalm 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Psalm 34:1, ulit, O clap your hands, all ye people. Do the voice of triumph. Hindi na bago. Psalm 48:1, Great is the Lord and greatly to be praised. Psalm 71:8, Let my mouth be filled with thy praise and with thy honor all the day. Psalm 71:14-15, But I will hope continually, and I will yet praise thee more and more. My mouth shall shew forth thy righteousness and thy salvation all day, for I know not the numbers thereof. Psalm 113:1-3, Praise ye the Lord, praise, O ye servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun and to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Psalm 145:1-2, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Psalm 146:2, While I live, will I praise the Lord. I will sing praises unto my God while I have any being. Hebrews 13:15, By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen? Yan. Kaya kapag merong mga hurt, kapag merong mga problema, anong gagawin? Maintain your connection to God. Maintain your commitment to God. Maintain your celebration of God. Ulit. Lahat magsabi. 1, 2, 3, go. Maintain your connection to God. Maintain your commitment to God. Maintain your celebration of God. And alam nyo kasi kapag kumbaga parang minmaintain nyo kasi yan, kapag pinagpatuloy nyo ang lahat ng ginagawa nyo sa Panginoon, doon natatalo ang demonyo. And again, ano ang sagot? Bakit inalaw ng Diyos na maisulat pa rin tong Psalm 88 kahit ang lungkot nito? Bakit? Kasi gusto ng Diyos na sa gitna ng mga problema natin, mga hurt natin, pagsubok natin, maalala pa rin natin siya. Diba? Maalala pa rin natin magpuri sa Kanya, diba? Maging committed sa Kanya, i-devote
yung mga sarili natin sa Kanya. And sabi nga, just begin to rejoice in His presence. May nararanasan ka ngayon, bless His name. And thank God for His blessings. Sabi nga, you may not feel like rejoicing when you start, but you will before you finish, di ba? Bago ka daw magsimula, parang hindi mo mafe-feel. Pero alam nyo, kapag nagpatuloy ka sa pagpupuri sa Panginoon, ayan, mararamdaman mo na yan. Di ba? And sabi nga ng Psalm 22 verse 3, sabi dyan, but thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Kaya in conclusion, sa conclusion po natin, sometimes life hurts talaga. Pero when it does, we need to do as the psalmist did in this passage. We need to keep on praying, keep on persevering, and keep on praising. It may not always change the situation, mga kapatid, but there can be little doubt that will change us in the situation we face in life. Na hindi man to mabago, pero sure na sure, tayo ang babaguhin ng Panginoon. Sabi nga ni C.S. Lewis, minsan niyang sinabi na God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. Kailan mo daw maririnig yung sigaw ng Panginoon? Kapag in pain ka. Diba? At madalas nga, doon mo pa siya mararanasan, diba? Doon mo pa siya maririnig. Okay? Kaya sometimes, life hurts. But when it does, there is help and hope for those who know the Lord. Amen po?